Huliin mo yung babaeng yan. Kikidnapin yung anak ko. Hindi, boss. Karelasyon ko siya. Ano? Yung babaeng yan pinablackmail yung anak ko. Dali! Hindi siya mahahawakan. Mahal, tara na! Tara na, mahal! Let's go! Migo! Miko! Miko! Ano? Miko! Ronald! Akala ni Lilian, single na siya habang buhay pagkatapos siyang lokohin noon ng kanyang ex na si Ronald. Puso'y sumisikip muli ng Ronald! Lumabas ka dyan! pagmamahal. Kailan ba mamanhid? Bakit hindi ka sumipat sa kasal natin? Ay, malimut. Pero many years later, ang anak ni Ronald na si Miko, na-in love naman kay Lilian. Kakayanin bang Hoy! Huwag ka niya, boss! Aray, O ayan, yan tuloy na pala mo. Pasensya ka na sa nangyari kanina, ha? Uy! Ay! Sira pa pala yan! Ikaw, kuha lang ako ng tuwalya. Ginagawa ko sa'yo. Wala lang yun, ha? Ganun lang talaga ako makisama. Wala namang meaning yun. Babae ka! Uy! Ma! Ang ginawa mo sa'yo! Lilian! Paano kung bigyan ko na meaning yun? Paano kung gusto kitang mahalin? Ex kong tatay mo. Congratulations. Para po saan? You're pregnant. Magiging tatay na ako? Ano ba talaga pinakain sa'yo ng babaeng ito at patay na patay ka sa kanya? At sa kabila ng agwat ng kanilang edad, nagbunga ang pagmamahalan nito ng dalawa dahil nabuntis ni Miko si Lilian. Kung hindi niyo kayang respetuhin na mahal ko siya, umalis na lang kayo dito! Tutok lang mga kapuso sa part 2 at pagtatapos ng kwento ni na Lilian at Miko ngayong hapon. Miko, paano ka nakakasiguro? Ha? Na sa'yo yung dinadala ng babae. Paano? Hindi ako ganong klaseng babae. Hindi ako lumalandi sa kahit na lang na sinong lalaki kagaya ng ginawa mo nung kay Ronald. Talaga? Tama na yan! Halika na! Tama na yan! Bakit mo ko pinipigilan? Ba't hindi na hinayaan mo na lang sana kasampalin ko yung babaeng yan? Mapapahama ka lang sa ginagawa mo. Naniniwala ako na anak nga ni Miko ang dinadala ni Lilian. Kilala ko si Lilian. Hindi siya ang tipo ng babae na pumapatol kung kani-kanino lang. Bakit ganyan ka kumapagsalita? Ha? May gusto ka pa rin sa kanya? Tumigil ka na nga. Kung ano man ang namagitan sa amin ni Lilian, matagal na yun. Ang inaalala ko ngayon, yung bata. Apo natin yun. Hindi ako makakapayag na masira ang buhay ng bata sa kamay ni Lilian. Sigurado akong hindi niya kayang bigyan ng magandang kinabukasan ng bata. Plano. Sabihan muna natin sila. Kapag nakapanganak na si Lilian, kukunin natin ang bata, pati si Miko. Iuuwi natin ang Cebu. Kung kinakailangang ikandado, ikadena natin si Miko, gagawin natin. Oh, mahal. Dinala kita ng prutas. Para naman healthy ka. Tsaka syempre para healthy rin si baby. Salamat. At syempre kung masaya si baby, dapat masaya rin si mami. Kaya ito, para sa'yo, mahal. Oh. Pero bakit ka bumili nito? Sayang yung pera. Jesus, gusto ko iparamdam sa'yo na mahal kita. Tsaka, madali naman kumita ng pera, mahal. Salamat. Miko, anak, Lilian, may dala kaming mga gamit ng baby.
napagkasunduan naming mag-asawa na tanggapin na yung relasyon ninyong dalawa. Alang-alang sa bata. Kung ano man yung nangyari sa atin nun, kalimutan na lang natin lahat yun. Yun ay ko okay lang sa inyo. Ako okay lang sa akin. Pero ang mas matimbang ay yung sagot ni Lilian. Kung ano man yung nangyari sa atin nun, kalimutan na lang natin lahat yun. Yun ay ko okay lang sa inyo. Ako okay lang sa akin. Pero ang mas matimbang ay yung sagot ni Lilian. Para na lang sa baby. Lilian, salamat ha. Alam ko naman swerte rin yung anak ko sa'yo. Dito na lang kayo kumain. Nakapaghanda ako ng hapunan. Oo, pero Pagpasensyahan niyo lang ha. bis lang. Oh, sige, tara. Walang kamalay-malay sina Lilian at Miko na ang inaakala nilang kabaitan ni na Ronald at Nora ay kaplastikan lang pala. So sa oras na may panganak ang bata, aagawin natin to kay Lilian. Isasama na rin natin si Miko. Kung kinakailangan ipakalkad ko siya sa pulis, gagawin ko. Planchado na ang mga tickets ng eroplano na pauwi na Cebu. Wala nang magagawa si Lilian. Sinasabi ko na nga eh. May kutob na ako. May binabala kayong dalawa. Lilian, hindi naman masama ang hangad namin para sa apo namin. Ang gusto lang namin ay mapabuti ang buhay niya. Mapabuti ang buhay niya? Kasama nyo? Mapapabuti ang buhay niya kasama ako. Ako ang ina niya. Hindi kayong mga ahas kayo. Dahan-dahan ka sa patanalita mo, ha? Hindi porkit buntis ka, nangangahulugan, hindi kita papatulan. Sige, ayan. Kasi baho ng ugali mo. Mabaho, ha? Ganun! Tama na yan! Tama na! Tama na! Lilian! 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 Anong ginawa niyo? Sana hindi na lang kayo naging magulang ko! Lilian! Lilian! Anong ginagawa niyo dyan? Kung ng ambulansya! Tulong! Please! Please! Lilian! I'm sorry, pero hindi kinaya ng bata ang lakas ng pagkakabunggo sa'yo, Lilian. I'm so sorry for your loss. Miko, kamusta na siya? Di ba sinabi ko sa inyo, umalis na kayo dito! Nandito kami para tumulong. Hindi nga namin kailangan ng tulong nyo! At yung pinagmamalaki nyong mana, inyo lang. Wala akong pakialam dyan. Kaya please, Ma, mo na kami ni Lilian. Hindi nyo kami mapaghihiwalay. Kung talagang mahal nyo ako,
hahayaan niyo kung saan ako masaya. Kasi pa ang totoong pagmamahal hindi nakakasakal. Hindi nakakakulong. At sa kagustuhan niyong makita kayo ng mga tao bilang mabuting magulang, hindi niyo na alam na nagiging masamang tao na pala kayo. Sumusobra ka na! Sige! 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 Suntukin mo ako! Patunayan mo sa lahat ng tao na tama ako! Na wala kang kwentang ama! Tama na! Tama sila. Tama sila. Wala kang mapapala sa akin. Wala kang mapapala sa akin. Wala ka na rin dapat pang panindigan sa akin. Wala na yung baby. Kahit wala yung baby, paninindigan pa rin kita. Miko, tingnan mo ko. Kahit kailan, hindi tayo magiging tama para sa isa't isa. May makikilala ka na mas bata, na mas bagay sa'yo, na mas tama para sa'yo. Tigilan na natin to. No. Mahal, hindi sila ang mahal ko. Lilian, ikaw ang mahal ko. Please. Hindi ka nila titigilan. Hindi nila tayo titigilan. Tama sila. Kakayanin bang lumaban pa? Anin ang bukas kung wala pa rin pag-asa? May plano ako. May plano ako. Ha? Tatakas tayo dito. Magtatanan tayo, hindi na nila tayo mahanap, hindi tayo masusundan. Mahal. Please. Please. Sigurado ka ba sa narinig mo? Opo, sigurado po ako. Yun po talaga yung plano nila, magtanan po. Sige. Salamat. Wala talagang mabuting maidudulot yung babaeng yan sa buhay ng anak natin. Magsasama na tayo ng tuluyan. Doon tayo sa kung saan hindi tayo mahanap nila mami and daddy. Mika! Huliin mo yung babaeng yan. Kikidnapin yung anak ko. Hindi, boss! Karelasyon ko siya. Yung babaeng yan, pinablackmail yung anak ko. Dali! Hindi siya mahahawakan. Mahal, tara na! Tara na, mahal! Let's go! Migo! Mika! 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 Ano? Mika! Ronald! Anak, kumising! Sandali lang! Anak! Anak! Miko! Miko! Anak! Anak mo! Mika! Anak! Hindi namin akalain na nahahantong to sa ganito. Lilian, alam namin na mahal mo ang anak namin na si Miko. Pero sana maintindihan mo na bilang mga magulang na nag-iisa naming anak, kung gaano namin siya kamahal. Marami kaming mga pangarap para sa kanya. Naiintindihan ko. Nakapag-desisyon na rin ako
Ako na lang yung lalayo. Para wala nang problema. Pero isa lang yung hihingin ko sa inyo. Gabayan niyo siya ng mabuti. Para hindi mapariwara yung buhay niya. Kausapin niyo rin siya. Alamin niyo kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Sana rin, huwag niyo na siya pilitin, patakbuhin yung negosyo niyo. Puso niya to. Paalam. Paalam, ma. Wow, ganda dito. Dito na ako. Marcy, ang laki ng pinagbago mo, ha? Grabe ka naman. Tingnan mo yung buhok mo, talagang may kulot na ang fresh mo. Grabe ka naman. Ako pa rin to. Pero aminin mo, Marcy, talagang ngayon, tingnan mo naman, parang bonggang-bonggang yung online business, kaya nakakaayos-ayos ka na ngayon. Oh, may mga pakulot ka na. Ang fresh na. Medyo. Sana pala dati ko pa sinimulan tong online business kasi mabilis yung kita. Hindi kagaya ng sa paupahan, saka ng karinderya. Kaya nga binenta ko na. Ay, sus. Marcy, sabihin mo na lang, binenta mo para mabilis kang makalimot kay si ano. Huwag mo nang ituloy. Kinakalimutan nga eh. Ito talaga. Tsaka, ilang taon na rin yun. Pero Marcy, aminin mo, namimiss mo, no? Tama, mali? Siyempre. Naging malaking parte din naman ng buhay ko si Miko. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Kasi alam ko nung lumayo ako, naging mas maayos ang buhay niya. Ano ba? Tigilan na nga natin tong drama. Alam ko gutom ka, mag-order ka pa. Sige nga. Basta Sige Marcy, na. libre mo kasi maharli ka dito. Ada yung sinasabi, sige na, order ka na lang. Oh, sige, basta libre mo ha. Naiisip ka'y Miko? Miko? Ako nga. Kamusta ka na? Okay naman ako. Ikaw, kumusta ka? Dito ka nagtatrabaho? Actually, akin to. Pinayagan na rin ako ni na mama at papa na umalis sa poder nila. At binigay na rin nila yung mana ko. Kaya ito, nagtayo ako ng sariling coffee shop. Happy ako para sa'yo. Natupad mo na rin yung pangarap mo. Mukha ka masaya. Parang hindi pa ako ganun kasaya. Kasi hindi kita kasama.
Namiss kita, Lilian. Kakayanin ba o Namiss din kita. kailangan pa? Minsan dahil sa mga heartbreak na sobrang sakit, may ibang tao na tumitigil ng magmahal. Pero sabi na nga, pag nahanap ka ng pag-ibig, hindi ito titingin sa edad, kasarian at panlabas na anyo. Hindi rin ito titignan kung ilang beses kang nasaktan o niloko. Kaya sana, lagi po nating buksan ang ating puso dahil ang tunay na pagmamahal, kung minsan, natatagalan lang pero darating pa rin para piliin at ipaglaban tayo hanggang dulo. Problema rin sa timbang ang pinapasan ng isa nating kapuso. Ano kaya ang wish niya na ating tutuparin? I'm Janice de Belen at ang wish ko po para kay Aina ay sana matulungan siya sa problema niya sa timbang at kalusugan. Ako si Aina Luna, nakararanas ng problema sa kalusugan dahil sa aking labis na timbang. Ang wish ko ay makapag-umpisa na pagbabawas ng aking timbang. Sana ay magkaroon pa ako ng dagdag na workout equipment pang bahay dahil hirap pa akong lumabas. Sa kwartong ito na lamang umiikot ang mundo ni Aina. Sa timbang na halos 500 pounds, ay limitado na ang kanyang galaw. Tech support ako. Yung trabaho, 18 hours. Back to back to back. One time, in 2 weeks, nag-gain ako mga 33 pounds. So, iba na to, tapos nagtigil yung period ko. Nagpatingin ako. Turns out, may dati tawag polycystic ovarian syndrome. Ngayon, tawag is polyendocrine metabolic ovarian syndrome. Nung na-diagnose ako, ang part kasi nun is, nagiging morbidly obese ka. May ibang pagsubok na naman na kinakaharap si Aina. May cancer ako. Uterine or endometrial cancer. Nagka-hysterectomy, tinanggalan ng bahay bata, ovary, ganyan. May lymphedema ako mula nung 2019 pa na-diagnose. May hypothyroidism ako, kaya ako malaki. Kinausap namin ang occupational therapist niyang si Jay para kamustahin ang sitwasyon ni Aina. Considering nag-hysterectomy na siya, ang dami na nangyari sa katawan niya. Pero okay pa rin siya. Malakas pa rin siya. Hindi lang niya kaya maglakad ng sobrang malayo na mag-isa. I think kaya niya mag-improve ng talagang mahigit pa. Parang ang dami mong pinagdaanan. Saan ka kumukuha ng lakas? Sometimes people say na you need one person to believe in yourself. If you have no one, it might as well be you. So I believe in myself. In the grace of God, and I have a really good support system with my friends. Ano ba yung pinaka-hurtful na nangyari sa'yo at paano mo nalampasan yon? Kaming matataba, kaming malalaki, pati mga payat, kasi hindi naman lahat alam namin. Alam naming mataba kami, you don't have to remind us. We know, we see mirrors, nahirapan kaming pumili ng damit, nahirapan kaming pumili ng sapatos. Sana pag nakita mo kami, ang una niyong sabihin is hindi, "Uy, tumaba ka." Sana sabihin mo, "I'm happy to see you." Gift for you! Sana magustuhan mo. Sige nga, gustuhan mo nga. Huwag niyong paiyakin! Alam niyo ba kung gaano kahirap maghanap ng sapatos? Salamat. Thank you also for sharing all your positivity with us. Alam mo ba, isa lang ang pair ko ng sapatos kasi kung hindi ko kailangan, hindi ko pinagagastusan kasi inuuna ko yung gamot ko. Tsaka yung health ko. Hindi ko lang sinasabi sa iba na nahihirapan ako kasi ayoko silang malungkot. Kasi mahal nila ako eh.
And I can see why. Nakikita ko, very lovable kang tao. Naman. I have two shoes. Inalam naming maigi ang mga pangangailangan ni Aina para sa kanyang kondisyon. Kaya naman itong home comfort package na ito ay tiyak naming makapagbibigay ng ginhawa kay Aina habang siya'y nasa bahay at nagtatrabaho. Kasama na rin ang isang air dehumidifier para sa mas maayos na airflow sa bahay ni Aina. Hindi na rin kailangan pa ni Aina lumabas para mag-exercise. May mga home workout equipment na siya para unti-unting masimula ni Aina ang kanyang fitness journey sa comfort ng kanyang tahanan. At syempre, tulong pinansyal mula sa aming programa. Thank you, thank you. Thank you. Malaking bagay ito. Kasi mahal ang gamot. Salamat talaga. Thank you. Thank you. Thank So you. much. Oh my gosh. Thank you. Thank you. Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment nyo na yan sa aming official Facebook page at malay nyo, ang wish na yan ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.